Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung palagi kang nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa EPG's Batang Quiapo. Karma malala ang malalasap ni David dahil wala itong kamalay-malay na kung saan kahit saang anggulo ay talaga namang walang takas itong si David. Kahit sa pamilya, kabalyero, nakaambang din sa kanya ang taong magbubulgar sa kanyang katauhan. Sa pagkakataong ito, araw na nga kung saan ay mag-iisang dibdib itong si David at itong si Senyorita Catherine, Senyor Pakundo. Present na present sa naturang kasalan dahil apo niya lang naman ang kakasalin na ito ngang si Senyorita Catherine. Kaya sa pagkakataong ito, habang sila Ramon Montenegro, David at Don Julio ay narito na rin, at ito rin si Olga kung saan ay kabadong kabado ang lahat sapagkat bigla ngang dumating itong si Camille. Ang inaasahan ngayon nitong si David na si Marites ay hindi talaga makadalo dahil pinadukot niya lang naman ito kung saan ay pati paan itong si Marites ay nakatali, pero itong si Camille ang bukod tanging nakalusot sa naturang kasalan. Si Camille agad itong sumigaw pero agad rin itong pinakaladkad sa tauhan ni David at mismong hindi pa kontento itong si David, lumabas pa ito at agad niyang binigyan na isang napakadiin at napakalakas na sikmura itong si Camille kung saan ay bumagsak ito at nagpapagulong-gulong sa hagdanan. Kaya sa pagkakataong ito, itong si Camille ay agad itong nahimatay. Kaya abangan natin kung makakabangon pa ba itong si Camille upang ipaglalaban ang kanyang karapatan dito kay David. Habang itong si David ay agad itong pumasok, pero hindi lang pala si Marites at Camille ang balakid sa kanyang pagpapakasal dito kay Senyorita Catherine, dahil itong si Lula Tinding sinisikap ngayon nitong si Tinding na makadalo sa kasal nitong si Catherine, dahil bago pa nga nangyayari ang oras at kung saan sila kakasalin itong si Catherine at David, agad ngang sinabi ni Catherine doon sa mansyon ng mga kabalyero. Pinaliwanag nitong si Catherine kay Lula Tinding na masaya nga daw umano itong si Catherine na kung sakaling si Lula Tinding ay dadalo sa kanyang kasal, dahil ayon kay Catherine parang nanay na nga daw umano niya itong si Lula Tinding, dahil lahat nga daw umano ng mga payo nitong si Lula Tinding ay talagang may laman kung saan ay malaking aral para sa kanya, dahil yun nga ang hinahanap nitong si Catherine, yung taong kanyang pwedeng malapitan at mapagsabihan ng kanyang mga problema, dahil sa sinabi nitong si Catherine na masaya siya kung naroon itong si Lula Tinding sa kanyang kasal mismo. Problemado itong si Lula Tinding. Naghanap ito ng paraan kung paano siya makapunta kahit sisilip man lang daw umano upang makita nitong si Catherine na naroon siya. Gusto niyang ibigay ang kasayahan ng naturang dalaga, kaya sinisikap ni Lula Tinding na siya ay makaalis sa naturang mansyon sapagkat bantay sarado lang naman siya nitong si dambuhalang mayordomang si Pasing, dahil ang mata ni Pasing ay tutok na tutok kay Lula Tinding. Nagpapatulong itong si Lulunoy
dito sa kanilang mga kasamahan na mga kasambahay. Pagtutulungan nga daw umano nila na sikapin na si Lola Tinding ay makaalis sa naturang mansyon upang ito ay dadalo sa kasal ni Catherine, dahil nakikiusap nga daw itong si Catherine ayon kay Lulunoy dito kay Lola Tinding na kung saan kung pwede ba daw umanong sumama itong si Lola Tinding sa kanyang kasal. Pero sa pagkakataong iyon, hindi pumayag itong si Lola Tinding dahil alam nga nitong si Lola Tinding na mainit ang dugo sa kanyang lula na itong si Senyora Burara Bitina. Hindi nangangako itong si Lola Tinding na siya ay magtungo, pero hahanap at gagawa siya ng paraan para lang talaga makakadalo ito kahit hindi siya makapasok sa simbahan, basta yung masasabi na naroon siya sa mismong kasal nitong si Catherine. Kaya naman sa isang iglap ay talaga namang nagawan rin ng paraan nila Lulunoy na makastakas itong si Lola Tinding kay dambuhalang si Pasing. At sa pagkakataong ito, hindi nagpang-abot itong si Lola Tinding at itong si Camille, dahil itong si Camille ay mayroong ngang nitisin na agad itong isinugod sa hospital sapagkat may nakakita kung paano gumulong-gulong si Camille, kaya agad itong idinala sa malapit-lapit na hospital. Kaya sa pagkakataong ito ay si Lola Tinding lamang ang bukod tanging dumalo sa kasal nitong si David at itong si Catherine na pamilya nitong si David. Kaya nung sumilip itong si Lola Tinding upang tingnan kung sinong lalaki ang papakasalan nitong si Catherine, talaga namang nung sumilip itong si Lola Tinding, nakita niya ang mukha nitong si maangas na David. Talaga naman napapasabi na lamang itong si Lola Tinding na hindi maaring maituloy ang naturang kasalan dahil alam nga nitong si Lola Tinding na si David ay may asawa ito, dahil 2 taon nang nagdadalang tao itong si Camille. Panigurado may pangil na ito, pero hindi pa rin lumabas ang anak nila David at Camille. Kaya itong si Lola Tinding walang takot na hinarap ang galit ni Senyor Pakundo at itong si Bitina upang ipaparating lang talaga kay Catherine at dito na rin sa mga pamilya kabalyero na itong si David na mapapangasawa ni Catherine ay may asawa ito at hindi karapat-dapat kay Catherine sapagkat ito lang naman ang kanyang apong sobrang yabang at napakaangas na si David. Gulat na gulat ang lahat dahil itong si Lola Tinding lamang ang bukod tanging naglalakad sa gitna ng simbahan habang ang lahat ay nakaupo galing mismo sa pintuan. Itong si Lola Tinding susugod pa sana, itong si Burara Bitina galit na galit kay Lola Tinding. Senyor Pakundo to the rescue kung saan ay inawat at pinigilan niya itong si Bitina dahil ayon kay Senyor Pakundo kung bakit ganyan katindi ang galit nitong si Lola Tinding, panigurado mayroon itong importanteng ipaabot para sa kanila. Hindi nagkakamali itong si Senyor Pakundo, habang itong si Ramon Montenegro at Don Julio ay tahimik itong pinagmamasdan si Lola Tinding kung saan ay halos uusok ang ilong ni Lola Tinding sa tindi ng kanyang galit. Gusto niya na sanang banatan itong si David, nanlalaki ang mata ni David dahil hindi niya akalain na si Lola Tinding pala ang magbigay sa kanyang napakasakit na ulo dahil ang kanyang nanay ay talagang pinadukot niya na si Camille, binigwasan niya na ito. Kaya ayon kay David, tuloy na sana ang kanyang pagpapakasal kay Catherine, pero si Lola Tinding lang pala ang gagawa ng paraan para ito ay maudlot at hindi matuloy ang naturang kasalan. Kaya itong si Senyor Pakundo agad nilapitan itong si Lola Tinding dahil ayon kay Senyor Pakundo dito kay Bitina, siya na nga daw umano bahala kausapin niya itong si Lola Tinding kagaya nga ng sinabi nitong si Bitina
kargo niya itong si Lula Tinding. Agad tinanong ngayon itong si Senyor Pakundo itong si Lula Tinding kung bakit ito narito mo at ano nga daw umano ang kanyang sadya. Ba't napunta siya dito kung saan ay may trabaho naman daw umano ito sa mansyon? Agad namang sinabi nitong si Lula Tinding kay Senyor Pakundo, sinisikap niya nga daw umanong pumunta rito sapagkat ito nga daw ang kagustuhan nitong si Senyorita Catherine nang makadalo siya sa araw ng kasal nito sapagkat pinaliwanag nga nitong si Catherine sa kanya doon sa mansyon na masayang masaya nga daw umano siya pag makita itong si Lula Tinding sa araw ng kanyang kasal. Pero saktong sakto at tamang tama nga daw ang kanyang pagpunta rito upang mayroon daw malaman ang mga kabalyero na kung saan ay hindi nga daw karapat dapat sa kay Catherine ang lalaking ito. Senyor Pakundo, biglang bumilog ang kanyang mata, talagang hindi makapaniwala, halos luluwa ang buong mata nito dahil sa kakatingin dito kay David. Napapatanong itong si Pakundo kay Lula Tinding kung ano nga ba daw umano ang matinding sekreto kailangan sabihin ni Lula Tinding, kailangan ipaliwanag upang maintindihan niya. Agad pinaliwanag ni Lula Tinding kung bakit niya nasabi na hindi karapat dapat itong si David sa kanyang apo na si Catherine. Agad niyang sinabi nitong si Lula Tinding, ito nga daw ay si David at ito nga rin daw umano ay ang kanyang apo. Ngunit ang masaklap, may asawang tao nga daw ito at nagdadalang tao daw ang babaeng asawa nito kung saan ay 2 taon nang hindi pa nanganak. Kaya naman sa pagkakataong ito, itong si Senyor Pakundo ay nanggagalaiti sa galit. Ngunit sa sinabi nitong si Senyor Pakundo, itong si Lula Tinding ay nagulat ng husto dahil sinabi nitong si Senyor Pakundo na ito nga daw ay si Jesus Nazareno, ang naturang lalaki na papakasalan ng kanyang apong si Catherine. Ngunit agad sinabi nitong si Lula Tinding na hindi nga daw ito si Jesus sapagkat hindi nga daw umano ito si Jesus Nazareno na anak ni Ramon Montenegro. Ito nga daw ay si David. Ang totoong Jesus ay si Tanggol. Gulat na gulat si Senyor Pakundo dahil binanggit bigla nitong si Lula Tinding ang pangalang Tanggol. Dahil si Tanggol, walang kamalay-malay ang lahat, hawak na pala ngayon nitong si Senyor Pakundo. Agad namang kinausap nitong si Senyor Pakundo itong si Lula Tinding. Sigurado ba daw umano siya sa kanyang sinasabi na Tanggol o Jesus ay iisa? At agad namang yumango itong Lula Tinding. Bakit nga daw umano tinanong nitong si Senyor Pakundo kay Lula Tinding? Agad namang sinabi nitong si Senyor Pakundo kay Lula Tinding na si Tanggol ay tao niya na mismo sa ngayon at mismong siya ang tumulong kay Tanggol upang makalaya lamang sa kulungan. Lula Tinding nagtataka, napapanganga, gulat na gulat. Kailangan nga daw umano ng patunay itong si Lula Tinding upang masabi niya na ito ba talaga ay totoong Tanggol. Agad tumawag itong si Senyor Pakundo dito kay Marcelo at humingi ito ng larawan dito sa ating bidang si Tanggol. Agad namang ipinasa ni Marcelo kay Senyor Pakundo at talaga namang gamit na gamit ang social media sa ngayon dahil messenger to messenger na nga ang ginagamit itong si Senyor Pakundo at Marcelo. Agad niyang ipinakita kay Lula Tinding ang larawan ng ating bidang si Tanggol. Nagtataka, talagang hindi makaimik itong Lula Tinding. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman, masaya o malungkot ang kanyang nararamdaman sapagkat nakita niya itong kanyang pinakamamahal na apo na itong si Lula Tinding kung saan ay hawak na ni Senyor Pakundo sa ngayon. Tauhan niya na nga daw umano ito mismo. Ayun kay Lula Tinding, yan nga daw ang tunay na Tanggol at yan rin daw talaga ang tunay na Jesus Nazareno sapagkat kapatid niya itong pinapakasalan ngayon nitong si Senyorita Catherine. Hindi ito anak nitong si Ramon Montenegro. At dito agad ipinakita ni Senyor Pakundo ang larawan ng ating bidang si Tanggol sa kanyang cellphone at hinarap niya dito kay Ramon Montenegro at Don Julio. Gulat na gulat itong si Ramon Montenegro sapagkat nakita niya na naman ang taong nakasagupa niya ng ilang bisis kung saan ay porsigidong porsigido ang taong ito na tustahin itong si Ramon Montenegro. Agad namang pinaliwanag ni Lula Tinding na ito nga daw umano ang tunay na anak
ni Ramon Montenegro. Nanlumo ngayon itong si Ramon Montenegro, talaga namang hindi makapaniwala dahil mismong sinabi nitong si Senyor Facundo dito kay Ramon Montenegro na ito ang totoong tanggol. Hindi nga daw ito si tanggol, itong katabi ni Senyorita Catherine. Kaya itong si David ay booking na ito, hindi makagalaw sa kanyang kinatayuan, nanginginig ang tuhod, takot na takot. Dagdag pa nitong si Senyor Facundo, kaya nga daw umanong panindigan nitong si Lula Tinding na ito ay si David, at ito namang hawak niyang larawan sa ngayon ay ito ang totoong tanggol o Jesus Nazareno, sapagkat apo nga daw umano ni Lula Tinding ang mga taong ito. Kung diskumpiyado nga daw itong si Ramon Montenegro, itanong niya na lang kay Lula Tinding upang ipapaliwanag ni Lula Tinding sa kanila kung sino ba talaga ang lalaking kinikilala ni Ramon Montenegro na kanyang anak na itong si impostor na si David. Kaya naman agad lumapit itong si Ramon Montenegro kay Lula Tinding at tinanong ito ng paulit-ulit kung totoo ba ang kanyang mga pinagsasabi, kung siya ba ay mismong lula nitong kanyang kinilalang anak na itong si impostor na si David. Mismo nga daw, mga apo nga daw umano niya ito, si Tanggol, ang totoong tanggol, at itong si David apo niya daw ito. Kaya walang takas itong si David, sapagkat si Lula Tinding ay talagang pinanindigan niya, kahit itong si David ay talagang pilit niya itong itinanggi. Hindi niya pa nga daw umano kilala itong si Lula Tinding. Gigil na gigil itong si David dito kay Lula Tinding. Talaga namang isa lang ang nasa isip nitong si David, paslangin itong si Lula Tinding, pero lahat ng iyan ay hindi niya magagawa dahil itong si Lula Tinding hawak lang naman ni Senyor Facundo, at ito lang naman ang kinakatakutan nitong si Senyor Facundo, na mawala sa kanyang mansyon na itong ang si Lula Tinding, dahil ito lang naman ang laging sinasandalan nitong si Senyorita Catherine. Lahat ng problema ay si Lula Tinding alam na alam nito, dahil ito lang naman ang bukod tanging makakasundo nitong si Senyorita Catherine. Kaya sa pagkakataong ito, itong si Olga ay nanginginig na rin ang tuhod, umalis ng walang paalam.